Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Pastor Apollo Kibuloy na istularan si Haring Solomon sa Biblia ayon sa Davao City Police. Kaso ng pagkamatay matapos makuryente na itala sa kasagsagan ng Bagyong Christine. 10,000 operators, drivers nakikitang sasali sa Public Transport Modernization Program sa muling pagbubukas ng PUV consolidation. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isiniwalat ni Davao City Police Office Director Colonel Hansel Marantan na hindi bababa sa 200 kababaihan ang inabuso ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Kibuloy. Sa pagdinig sa Senado, sinaad ni Marantan na base sa salaysay ng mga dating kaanib ng KOJC, nais umanong tularan ni Kibuloy si Haring Solomon na ayon sa Biblia ay may 700 asawa at 300 kaapid. Ipinasili pa ni Marantan ang mga litrato ng kwarto ni Kibuloy at dito umano nangyayari ang sexual exploitation sa mga biktima ng religious leader. Pinabulaanan naman ni Kibuloy ang mga alegasyon ng mga testigo laban sa kanya. Pagkakakuryente ang isa sa mga naitalang sanhi ng kamatayan sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa Daet, Camarines Norte, isang lalaki ang binawian ng buhay matapos makuryente. Aksidente umano itong napadikit sa live wire habang naglilinis ng mga natumbang puno. Sa lungsod ng Legazpi, Albay naman, patay ang isang jeepney driver matapos makuryente sa gitna ng pamamasada. Ayon sa ulat ng pulisya, habang minamaneho ng driver ang kanyang pampasaherong jeep, ay sumabit umano ang nakalaylay na linya ng kuryente sa sasakyan. Nagresulta ito sa pagkakakuryente ng biktima at pagkasunog ng jeep. Wala namang iniulat na patay sa mga pasahero ng sasakyan. Nakikita ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na 10,000 operators at drivers ang sasama sa Public Transport Modernization Program o PTMP ng gobyerno sa muling pagbubukas ng applications for consolidation. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guarez III, kanilang inaasahan ng 7% to 8% target o 10,000 operators at drivers ang lalahok sa mga kooperatiba. Dagdag ni Guarez, 700 public utility vehicles o PUVs na ang nagparehistro sa PTMP simula nang nagbukas ang consolidation applications. Paalala rin ni Guarez, wala nang balak ang pamahalaan na buksan ang window area for modernization para sa mga hindi makakomply. Binibigyan hanggang November 29 ang lahat ng non-consolidated PUV operators at drivers para sa consolidation applications. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.